Teka, ano? Si Dalton Knecht pinakawalan ng Los Angeles Lakers? Pati si Cam Reddish? Sino naman yung kukunin nila? Si Mark Williams ng Hornets? Teka. Eto na mga boss ang pangyayari dito nga sa NBA trades. Grabe, natulog lang ako pagising ko. Eto na naman, may panibagong move na naman dito nga ang Los Angeles Lakers. Teka, sino nga ba itong pinakawalan ng Los Angeles Lakers kapalit nga dito ng isang center para sa kanilang team? Ano nga ba talaga makakatulong to para sa Los Angeles Lakers? Gaano nga ba kasulit ang kanilang ginawa at worth it nga ba to mga boss, no? Tara't pag-usapan natin yan. Na atang isa sa pinaka-wildest NBA trade deadline na nangyari sa NBA history. Sa pagtapos nga dito ng Los Angeles Lakers na ma-acquire etong si Luka Doncic kapalit nga dito nila Anthony Davis, hanggang expected nga natin na gagawa nga sila ng move bago nga matapos ang NBA trade deadline para nga kumuha ng isa pang sentro. Eto mga boss, natulog lang ako pagising ko. Eto ng anunsyo ni Shams Charania. Etong Los Angeles Lakers ay iti-trade. Eto nga sila Dalton Knecht, Cam Reddish at 2031 unprotected first round pick. At isang pick swap para nga dito sa Charlotte Hornets kapalit ng sentro na si Mark Williams. Dagpa nga dito ni Shams na itong Lakers nga daw are trading for a rising 7'2" center, giving the franchise a starting center in Williams who fits the profile of athleticism and vertically that has flourished with Luka Doncic. Hornets land a rookie in Knecht they excited about in a draft capital. So basically, tama nga mga boss ang mga players dito nga sa mga nangyayaring trades ngayon dito sa NBA. No one is safe nga daw dito para sa kanilang team, lalo't lalo na kapag napili ka na ng inyong franchise para i-trade. Grabe no, etong si Dalton Knecht talaga ang hindi ko in-expect na iti-trade kaagad dito nga ng Los Angeles Lakers sa kanyang rookie career pa, no nga boss, no? Actually, isa talaga sa mga inaakala ko na aalagaan ng Los Angeles Lakers, etong si Dalton Knecht. Ayun, napakawalan na nga siya dito ng Los Angeles Lakers at nakakuha naman sila dito ng decent center. Itong si Mark Williams ay nag-average lang naman sa Hornets ng 16 points, 9 rebounds, 2 assists, shooting 59% from the field. Probably nakakita ng potential etong Los Angeles Lakers dito nga kay Mark Williams na magiging fit dito nga sa kanilang bagong system alongside with Luka Doncic. Kung si Mark Williams naman ay mukhang merong decent stats, lalong-lalo na sa kanyang protection dito nga sa rim. Ilang isang sentro ay meron din siyang napakagandang stats, lalong-lalo na sa kanyang rebounds. Sa kanyang last 5 games, etong si Mark Williams ay nakapagtala ng 5 rebounds, 14, 15, 8 at 9. Tapos yung huling puntos niya rin ng tala sa kanyang 5 games ay 6, 23, 20, 11 at 15. Huling laban nila kontra si Lakers ay nakapagtala siya doon ng 11 points, 8 rebounds at 5 assists. Pinakatanong ay sulit nga ba ang pagkuha ng Lakers dito nga para kay Mark Williams? On paper ay sulit itong si Mark Williams, pero malalaman pa rin natin yan kung magiging fit talaga siya dito kila Luka Doncic at dito nga kila LeBron James. Sa ngayon sa bagong system ng Lakers with Luka at LeBron, sa tingin ko magiging sulit itong pagkuha nila dito kay Mark Williams. Sa dami ba naman ng atensyon na magpo-focus dito kila Luka at LeBron pa lamang, ay talaga magkakaroon ng malaking opportunities ang mga kagaya dito nila Mark Williams. So yun mga boss, no, natulog lang ako pagising ko. Eto na kagad na nangyari para sa Lakers.